So, ang discussion po natin ngayon, itong IFR12 HB ni Fujidenso. So, kaya po siya IFR, inverter, French door, refrigerator, 12 cubic feet. Ito po yung features ng ating unit. So, energy efficient inverter compressor, bottom freezers, or nasa ibaba po yung freezers niya. Then, yung ating temperature control is naka-electronic type na po. Then, meron siyang mga special functions katulad po ng child lock. So, ang price po natin ito sa market is almost 30,000 pesos. Ayan. So, ulitin ko lang po, 12 cubic feet po ito. And multi-door. Then, may heavy-duty design and energy-saving features. So, meron din siyang super freeze. So, mamaya po i-discuss ko po yan. So, ito naman po is yung, sabi ko po kanina is inverter. So, inverter to. So, may 50% energy consumption siya. 0.83 kilowatts per 24 hours. Then, textured po yung body ng ating unit compared po dun sa mga other brands. Then, recessed handle din po siya or naka-built po yung handle niya sa may mismong unit. Ito naman po yung ating LCD display. So, makikita niyo po dyan yung mga refrigerator temperature, freezer temperature, at yung modes. Then, black stainless steel door din po. And ito naman po yung overview ng ating unit. So, meron tayong 3 tempered glass shelves sa may chiller. Then, 6 door shelves. Then, meron tayong 1 fresh food drawer. So, ito yung ating food drawer. Then, 2 bottom freezers. Then, yung ating adjustable leveling heat. So, specifications naman po ng ating unit is 230 volts and 60 Hz. Then, yung ating refrigerant type na ginagamit natin dito is R600A and 75 grams po. Refrigerator temperature range is 2 to positive 8 degrees Celsius. Then, sa freezer naman po is negative 16 to negative 24 degrees Celsius. Yan. So, next po is yung ating model and serial number location. May kita po natin sa likod ng unit. Kasama po yung mga basic specs and yung mga wiring diagram. Accessories for kasama ng unit, once na binili ni customer, yung manuals, egg tray, at yung ice twister. So, sa ice twister po is removable. So, baka po wala dun sa wala sa unit or hindi siya kasama dun sa unit. So, pwede po natin request as missing accessories. For installation requirements, so ito naman po yung dapat maglalagay tayo ng side sa bawat side ng unit. So, yung side po at least 3 inches pati po doon sa likod ng unit. So, installation procedure. So, ito po is yung mga pagpo-protect lang sa ating ref. At least, wait daw po for at least 2 hours bago natin paganahin or bago natin isaksak. Yan. So, dapat din daw po is naka-place or naka-install siya sa well-ventilated area. Ito po yung schematic diagram ng leveling feet. So, pag-adjust lang po yan ng leveling feet. Then, usage and operation naman po. Ito dun sa ating control panel. So, ito sa control panel natin, meron tayong LED display. Sa LED display natin, may kita natin dyan yung ating temperature ng fridge, then yung ating freezer compartment. Then, may mga indicator din po dyan na nakalagay. Yung may kita nyo po dyan is may nakalagay po na echo dun sa number 3. So, meaning po, pag po yung lumabas na indicator is naka-echo mode. Then, dun sa number 4 po, yung may parang payong dyan is yung holiday mode. Then, yung sa number 5, super mode. Then, dun sa 6, yung lock or unlock icon. Sa operation button naman po, may kita nyo po dyan yung nakalagay na fridge. So, para yan sa refrigerating. Then, yung letter B is yung for freezing button.
Then dun sa letter C yung mode or unlock or lock ng button. So nabanggit ko po kanina na yung sa chiller or dun sa fridge compartment natin is nag-range lang po sa +2 to +8. Then dun sa freezer is -14 to -22 degrees. Yan. Then kapag magla-lock or unlock tayo ng ating panel, so press lang natin yung mode ng 3 seconds para po mag-lock or unlock. Then eco mode naman po, punta na tayo sa mga ating modes, yung eco mode, holiday mode at saka yung super mode. So sa eco mode po, nag-automatically set po yung ating unit dun sa fridge at saka dun sa freezer. So hindi na po kailangan nag-set ng customer ng sarili niyang ng operation kasi po naka-eco mode na siya. Pag naka-holiday mode naman po, mag-automatic set na po yung fridge natin kapagka naka-holiday mode. While yung ating freezer is pwede po nating i-mano-mano or i-set ng gusto nating temperature. Sa super mode naman po, is naka-automatic set po dyan is yung ating freezer. So, pwede lang na po nating baguhin yung ating fridge o yung ating chiller. Then, kapag after 50 hours naman po nang naka-super mode tayo, yung ref po natin is mag-automatically stop sa super mode, babalik po siya dun sa previous temperature setting niya. Kapag naiwan naman po natin nakabukas yung pinto ng within 90 seconds, mag-a-alarm po itong ating unit. So, ito po is energy saving tips lang. Kapag before initial start. Yan. Fault description. So, meron tayong mga error codes. Meron tayong E1, E2, E4, E5, E6, E7, at saka EH. So, nandiyan na rin po yung mga error description nyo. Component access. So, isa-isain na lang po natin. Ito yung door tray. Then yung ating drawer. Then yung ating light system. Yung pagre-remove or yung mga location nila, nandyan na rin po. Then, adjustment of shelves. Yan. Display control panel kapag once na gusto natin baklasin yung ating control panel, ginagamitan lang natin ito ng suction cup. Then, ito naman po yung mga parts ng ating ref. Meron tayong air duct assembly ng ref, air duct assembly ng freezer, defrost sensor, yung ating compressor, display control panel, glass shelf assembly, tsaka yung LED light. Kasama din po dyan yung ating air damper, yung inverter mainboard na magkasama na po, evaporator at saka yung fan motor. Troubleshooting guides. Ayan po yung mga common problem and possible cause ng ating unit. Pwede rin, may mga solution na rin po dyan. Yan na pwede nyo pong gawin guide. Warranty information ng unit, 5 years po tayo sa compressor, 2 years sa parts, 1 year sa service. Uy.